So, at this time, I just want to introduce you, no, yung formula ng linear expansion of solids. So, ito siya. Yan. So, para mas maintindihan natin, no, isa-isay natin yung mga variables na involved dito. So, unahin muna natin yung delta L. Actually, ang delta L ay delta L stands for change in length of an object. The next, ano yung alpha? Yung parang letter A doon. Actually, ang tawag dyan is yung alpha. Kapag ginamit natin ng alpha dito sa part na to, it signifies the coefficient, no, of linear expansion in solids. Linear expansion. Ayun kagad yung tatandaan natin. The next, what about LO? Yung LO dito is it signifies the original or initial length of the object. So, ayun siya. Then, the last one is yung temperature, no? O yung delta T, which is the change in temperature. So, para mas makita natin yung value ng change in temperature, we must need to find out the value by finding the difference between the final temperature minus the initial temperature. So, okay. So, simulan na natin. So, I will read the sample problem. Number 1, a segment of steel railroad track, no, which have a coefficient value of 11 times 10 to the negative 6, no. Then, meron ditong degree Celsius to the negative 1. So, ang tawag sa kanya yung degree Celsius na may power to the negative 1. So, ang tawag sa kanya is yung inverse 2 degree Celsius, no, according sa ibang references. Then next, it has a length of 30 meters. Even though may tatlong zero doon, it signifies the significant figures, pero ganun lang din naman siya. So 30 meters. When the temperature is 0 degree Celsius, what is the length when temperature is 40 degree Celsius? So okay, so we need to find out the given. So yung given natin, no, so yung letter A ay yung alpha, ito na siya, 11 times 10 to the negative 6, ganyan. So yun yung value ng alpha. And then what about this, yung LO or L0? So ang value niya is 30 meter. And then ito yung last one is yung delta T. So, dito natin siya i-solve or hanapin yung differences. So, yung final temperature ay 40 degree Celsius. So, minus, the initial niya is 0. No? 0 degree Celsius is equals to, since wala naman tayo mamaminus at 0 lang din naman ang value, ayan. Ayan ang value niya. So, ito yung given ng coefficient, no? And then yung initial length plus yung change in temperature. Ito na siya. So, anong formula na gagamitin natin? So, yung formula gagamitin natin ay ito. Makikita na natin. Ayan. So, next, we must need to find out the solutions. So, isusolve na natin yan. Through finding out the solution, i-multiply lang natin yan. So, based sa given formula, ayan nga, so kailangan natin sundin. So, okay. Bago natin i-multiply lahat yan, we must need to cancel out, no, the same unit. So, alin man dyan yung magkakapareho? So, magkakapareho dito is yung degree Celsius. Ayan. Tinanggal na natin. In-eliminate na natin. So, paano yung negative 1? Actually, parang ganito lang din naman siya. So, katulad ng sinabi ko kanina, degree Celsius to the power of negative 1, pwede natin siyang tawagin as an inverse degree Celsius. So, pwede natin siyang i-signify na ganito, 1 degree Celsius. Parang ganyan lang din yung mangyayari. So, mababaliwala lang din naman to 1, no? Kaya kasama na rin siya sa
parang mawawala na rin ng kusa. Kasi nga, kapag sinabi natin 1 ng value, automatically may eliminate na yun, no? Katulad sa ibang application ng algebraic expression. Okay, so by the way, multiply na natin. So kapag minultiply na natin, ang tamang sagot dito ay 0.0132 meters. Kasi meters na lang ang natitirang unit dito. But hindi pa tayo tapos. Okay? So meron pa tayong formula na kailangan pang i-comply, no? So afterwards, i-apply na natin itong formula na to by finding the total linear expansion of solids by finding out the value between, or the total value between the delta L, or the change in length of an object, plus the initial length of an object, no? So ano yung delta L? So ito na siya. So i-replace lang natin. So yan, katulad ng sinabi ko, 0.0132 meter plus, so alin dito yung LO? So yung LO, ito siya. Okay, yan, nakita naman natin. So okay, kapag pinag-plus na natin yan, ang tamang sagot ay 0.013 meter. So ito po yung sagot sa number 1. Okay? So our given, no, para mas maging organized yung pagsosolve natin. Yan, simulan na natin dyan. So given, no, is equals to, yan. So hanapin muna natin yung mga given numbers na nandoon. So ang coefficient natin is 25. Ito siya. So ayan. So ano yung formula na kailangan natin gamitin? So ang formula na kailangan natin gamitin is ito ulit. Yan. Ano ulit? The next, we must need to find out the solution. So solution na tayo. Okay, so i-bring down natin lahat ng mga given numbers about variables. Okay. Okay, so tulad din sinabi ko kanina, ika-cancel out natin yung mga same units. So ano mga same units? Ito siya. Yan. So ang natira na lang sa unit is yung meter. So i-multiply natin lahat yan. Ang tamang sagot ay ito. So ayan. Ganyan lang naman kasimple. Okay? So, and then, I just want to remind you, no, na kailangan natin ulit gawin ito. Okay? So, ayan. Okay, so itataas na natin ng konti. Makikita naman natin yung value. So, by the way, dito na lang sa Gedli. Ayan. So, ito yung change, no, in length, no. So, kailangan natin hanapin yung total with the initial length. So ang initial length natin is 1.25 meter. Okay, so pagpa-plus natin yan, so the right answer is, no, baka nalalabuan kayo, no, ayan, and then siya. So ang tamang sagot is 2, or pwede natin siyang i-round off na parang ganun lang din ulit. So ayun, parang ganun lang din naman ulit. Ayan, yan lang din ang kinalabasan niya, no, kapag ni-round off natin into two significant figures. Okay, so by the way, the third problem
I think it is the last problem, no, na given dito sa aking binigay na example. So number 3, no. So number 3, a surveyor uses a steel measuring tape, no, with a value of 1.2 times 10 to the negative 5, no, with inverse to the value of Kelvin. That is exactly 50 meters at a temperature of 293 Kelvin. So what is the length on a hot summer day when the temperature is 308 Kelvin? Okay, so para hindi kayo malito, parang ano lang din naman, since Kelvin yung gamit natin, para hindi kayo malito, ganun lang din naman ulit ang gagawin natin, no. Papakita ko sa inyo, no, kung paano. By the way, pe-present ko sa inyo yung given. So yung given, no, present natin ulit. So yung given, so ang coefficient ay 1.2 times 10 negative 5 naman, inverse to ganyan. And then next, so yung initial length, no, ito siya. And then the change in temperature, ima-minus na naman natin 308 Kelvin minus 293 Kelvin. So kapag minus natin yan, ito ang value niya, 15 Kelvin. So ito lang naman. Ayan. So next step is yung solution. Tignan natin. Inayos lang natin. So in solution, i-bring down natin lahat. Since nawawala yung value ng change in length of an object, hanapin natin yun. So yan, i-bring down natin lahat. Yan. So katulad din sinabi ko kanina, cancel of the same units. Yan. So ang sagot kapag minultiply natin lahat ng value na yan, which is ito, 0.09 meters. Ayan, so ito na yung value niya. Pero kapag sinabi ko kanina, ito. Okay, so hanapin natin ang value nito, no? So ito yung delta L, ito na siya. Then yung initial length, ito siya. So we must need to find out the sum or yung total between these two given variables in this formula. Okay, taas natin. So ito na siya. So the right answer is ayan na siya. Yan po yung right answer. Okay, so naiintindihan po ba? I hope na naiintindihan nyo. So kung nagkaroon man kayo ng problema, pwede nyo i-repeat or i-replay itong video na pre-recorded video na to. Okay? Okay, so next part of our computation, kung kanina ay linear expansion of solids, ngayon naman ay ito naman, volume expansions of solids. So alamin natin kung ano yung mga variables na involved dito. So in volume expansions of solids, yan, binaba natin ng konti, and then ito siya. Whereas delta V, no, which is the change in volume of an object, yung B stands for beta, which stands or signifies the coefficient of volume expansion. Then V0, which stands as an initial or original volume of an object. And then delta T, which signifies the change in temperature. Okay, so para mas maintindihan natin, gagawin natin siya ng computation. Okay. So, number 1, a rectangular solid of brass has a coefficient of volume expansion of 56 times 10 to the negative 6. Then the volume of rectangular prism is 5 feet, no? 5 feet times 6 feet times 8 feet at 10 degrees Celsius. So, what is the change in volume and the new volume if the temperature increases to 90%? So, ganito lang po yung gagawin natin dyan. So ang given natin is yung beta, which stands as a 56 times 10, no?
to the negative 6, lalagyan natin siya ng degree Celsius. Ganun ulit, dating gawin. And the next, the initial volume or initial original volume ay katulad dito sa nangyaring example, the volume of rectangular prism is 5 feet times 6 feet times 8 feet. So we must need to multiply it. So the initial volume of that is 240 feet. Okay, so ayan po siya. And then the delta T, no? So the final temperature is 90 degrees Celsius. Ima-minus natin into 10 degrees Celsius. So 90 minus 10 is equals to 80 degrees Celsius. So ano yung formula na kailangan gamitin? No? So ang formula na kailangan gamitin for volume expansion, katulad din sinabi ko, ito po ang kailangan natin gamitin. So narito na natin yung formula. So ang solution, no? So i-replace natin lahat, no? I-replace natin lahat ng mga values na nandun sa bawat variable. Okay. So yung solution, no? Tingnan natin. 56 times 10 negative 6. Yan. Multiply by 240 cubic feet. Then multiply by 80 degrees Celsius. So ayun po siya. So by the way, same units ang kailangan i-cancel. Ayan. And then next, multiply na natin sila since ang natitirang unit ay cubic feet. The right answer is 1.075 feet. Pero katulad din sinabi kanina, pagdating dito, ang nahanap natin is yung value ng change in volume of an object. Nakita na natin. But kailangan natin ulit i-apply ito. So initial volume plus delta V or change in volume. So, kung magtataka kayo at kung bakit nandito na to sa kabila, actually pwede mo naman silang pagbalik-balik ta rin. Ganun din naman ang kalalabasan, lalo na kapag addition lang naman to. Okay? Wala namang masama doon kasi hanapin lang naman natin ang total nitong dalawang variable na to. So by the way, ang nakita natin dito ay base dito sa initial volume ay 240 cubic feet plus ano yung initial, yung delta V natin, which is ito 1.075 cubic feet. Okay, so kung ipagpa-plus natin itong dalawang value na to, 240 at 1.075, the right answer is 241.075 cubic feet. So ito po yung right answer. Ganun lang po siya kasimple. So next problem, a cup contains 85 milliliter of water at 80 degrees Celsius. What is the new volume at 15 degrees Celsius? The coefficient of volume expansion of water is 210 times 10 to the negative 6 with inverse to the degree Celsius na may negative 1. Okay? So, para maging organized ulit, given. Yan, given. Yan. Ito po yung mga given niya. And then, hanapin natin yung mga respective available numbers dun sa situation or sa given problem. So, isulat na natin. Okay. Then, ito naman. Since dito sa temperature, babanggitin lang natin ulit based dito sa given, a cup contains 85 milliliter of water at 80 degrees Celsius. So, ang 80 degrees Celsius dito ay initial temperature. And then, yung last temperature na na-mention dito, yung final temperature is 15 degrees Celsius. So, ang gagawin natin, ang final temperature niya, 15 degrees Celsius. Okay, 15 degrees Celsius minus 80 degrees Celsius. So, is it equals to, obviously, we expect a negative answer. Okay, so negative 65 degrees Celsius. So, ganun lang naman siya. Ito na yung change in temperature niya. Okay po. So, formula na gagamitin natin, ganun ulit.
So, ganun lang ulit. Ayan. And the next, in solution. So, in solution, by the way, ang nawawala is ito. Kung nawawala, yung delta V in solution. Ayan. So, i-replace na natin lahat. Okay. So, based dito sa formula, ayan, i-replace na natin. So, beta, ayan. Okay. So, ayun po siya, no? And then next, same units, cancel natin. Okay, so natitira na lang is yung ml. So, we must need to multiply it. So, the right answer is negative. Kasi may negative dun eh. So, mag-expect tayo ng negative number. So, the right answer is negative 1.16 ml. So, ayun po siya, no? So, at this time, we must need to find out ito ulit, balik tayo sa dating gawin. Ayan. To find out the initial volume plus the change in volume. Okay? So, at this time, i-replace natin siya. So, initial volume is 85 ml. 85 ml plus negative. Ganito po. Ilalagyan po natin siya ng parenthesis. Okay? Para mas organize siya. 1.16 ml. Negative 1.16 ml rather. So, instead of adding it, we must need to subtract it kasi mas dehado yun nandito sa side na to eh. Even though, mas malaki tong number na to, pero ma-minus na natin. 85 ml minus ng kalalabasan yan. 85 ml minus 1.16 ml. So, the right answer is 83.84 ml. So, ito na yung answer. Okay? So, naintindihan naman. Okay? So, the last one is just before midnight, when the air temperature of 10 degrees Celsius, Carl stops and fills the 0.0600 cubic meter gas tank in his car. At noon, the next day, when the temperature has risen to 32 degrees Celsius, Carl finds a puddle of gasoline or the beta gas, which contains a value of 3 times 10 to the negative 6 with inverse degree Celsius beneath his car. How much gasoline spilled out? Now, spilled out of Carl's car. Okay, Carl's car. Okay, para mas malinaw. Okay, so we must need to determine the given first. So the given, no? The given is, ayan, ilista natin lahat, no? So, ilista ko muna lahat base sa given. So, yun na po siya, no? And then, okay, so yung formula na kailangan natin gamitin. Ito po ulit. Ayan. The next, solution. So, solutions na tayo, no? We must need to replace the respective values. So, i-replace na natin yung mga values dun sa formula na kinakailangan natin gamitin. So, okay, just wait for me. Okay, so may nakita tayo magkaparehas na units, Celsius. Okay, so natira na lang is cubic meter. So i-multiply natin sila. Okay. So the possible outcome is 3,960,000. Ayan. Meters. So, ayun na po siya. Okay. Pero hindi pa tayo tapos. Dating gawi. Ito na po ulit. So, ayan. Okay. So, ayun po siya, no? Pwede naman na siguro na ito pagbalay-balintongin. Kasi parehas na din naman yan. Kasi total lang naman ang hinahanap natin. So, the delta V, ito yung value niya. Plus, yung initial volume, ito, 0.600 cubic meter. So, ayan. I-replace ko lang din ulit. So, ayan. Ipag-plus natin. The right answer is
0.06. Ayan, ganyan siya. Or, syempre, napakahaba nito. So, kailangan natin i-express into scientific notation. Or, 3.96 times 10 to the... Actually, it is not negative 6, but it is a positive 6. Bakit positive 6? Katulad ng rule sa expressing scientific notation, kapag papunta tayo sa left, magiging positive yung value. Dapat magiging positive yung exponent natin. Well, kapag papunta sa right, magiging negative siya. Kapag left, positive, ang right ay negative. Okay? So, paano ko nasabing 6? Ito yung dot. Sundan natin na 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we must express it within less than 10. Hindi dapat lalagpas sa 10 at hindi dapat bababa sa number 1. Okay, so 3.96 times 10 to the positive 6. Actually, kahit tanggalin na natin yung plus kasi nailagay natin dyan ay negative, pero dapat talaga positive 6, which is yung acceptable answer. Ayan, cubic meter. So ito po talaga yung answer. Okay, gets?